Road, Sheikh Mohammed. Head northeast. Turn right onto Zamil Abdullah Al Sulam. Head north on Zamil Abdullah Al Sulam. In 400 meters, turn left on Al Madinah Road, Sheikh Mohammed bin Otaimin Road. Turn left on Al Madinah Road, Sheikh Mohammed bin Otaimin Road. In 600 meters at the roundabout, take the second exit and stay on Al Madinah Road, Sheikh Mohammed bin Otaimin Road. Exit the roundabout onto Al Madinah Road. In 300 meters, turn right onto Abi Bakr as-Siddiq Road. Turn right onto Abi Bakr as-Siddiq Road. In 400 meters, take the ramp on the left to Abi Bakr as-Siddiq Road, Western Ring Road. Take the ramp on the left to Abi Bakr as-Siddiq Road, then merge onto Abi Bakr as-Siddiq Road. Continue for 28 kilometers. Yes po, Senator. Tapos kapalit noon, binigyan kayo ng kontrata. Yes po. Binigyan po kami ng contract and night check. And then tinuro din po nila kami sa Okada. Free stay daw po yun. Incentive daw po yun ng mga nagbibigay ng mga 1M and above. Pero ma'am, hindi kayo nagtaka na, teka muna, wala ba kayong opisina? Ba't hindi tayo sa opisina magbayaran? At doon, nakalag-in kami na pumunta sa inyo at bigyan nyo kami ng OR at kontrata, kapalit nitong perang bibitaw namin. Hindi ko kayo nagtaka ng ganon? Ano po, na-request po namin makita yung operation. So, bali nung sabi Hindi ma'am, po doon mo nila, sa office, wala ko silang office sa Benguet. wala pa po nung that time dito po sa Baguio. Kasi ilan lang daw po sila that time. Nasa 1,000 pa lang po nun. Ngayon po nasa more than 10,000 na po kami dito lahat sa Baguio. Ngayon po may office po sila dito. Pero nung uminit na po dito sa Baguio, umalis na rin po sila dito. Inabandon na rin po nila or iniba po nila yung office nila dito sa Baguio. Saan po yung office nila dyan sa Baguio? Dito po sa may dating Bonifacio, dito po sa may Bonifacio Street, Senator, dati pong Romanel pa. Pero sabi niyo po ma'am, na-meet niyo mismo itong si Hector. Yes po, Senator, lahat po sila. Senator, Saan niyo po na-meet na-meet po itong si namin. Hector ma'am? Saan niyo po siya nakaharap? Una po namin na-meet
si Mr. Hector is nung birthday po ni Mr. Hazen Humilde. Dito po sa may Hotel Supreme. December 2 po yun, 2021. Hotel Supreme. Okay, ano po na pag-usapan nyo na Hector na magkita ko kayo? Pinakilala lang po siya in public po sa lahat po ng exclusive party po kasi yun, Senator, sa lahat daw po ng capitalist. So bali parang in-introduce lang po nila na siya si Mr. Hector Pantollana, siya yung may-ari ng mga businesses na pinifinance natin, gano'n. And na-meet and greet naman po namin siya. Okay. And then yung pangalawang pagkakataon na nakita nyo po si Hector, saan lugar naman po ito? Sa may Senator, sa may Pampanga, at saka sa Manila na po. Saan po sa Pampanga? Fairway po sa may Pampanga. And yung sa may opening po sa Han Casino. At ito'y sa Pampanga. Yung sa Manila naman po, saan lugar? Sa Cavite po, Senator, sa may birthday po ni Hubert Pantollana. December 27 po yun, if I'm not mistaken. At nakikita rin po namin siya during meetings po. Since yun nga po, pumasok po kami as agents, as account managers, as they say. Pero actually wala namang difference dun sa mga lenders. Yung mga account managers lang kasi nila, Senator, kami po yung nagbabayad ng lahat po ng luho nila. Kaya sana nag-stay na lang po kami as agents. Kasi actual lenders, kasi actually yung mga expenses po na inaawas sa amin, madalas nanggagaling na po yun actually sa mga pulsa po namin. Pero sabi nga po namin, kahit wala ng commission, wala na all lahat ng incentives na yan, basta sana matupad po yung nasa contract of loan na pinirmahan po namin lahat, na yung 5% monthly interest is matupad. Pero yun nga po, July pa lang wala na. Pero meron din kayo natanggap, ma'am. Kahit pa paano, wala. Totally zero. Meron po. To be honest, Senator, meron naman po kasi nung umpisa nga po, okay lang siya. So may mga maliliit na incentive, which is okay lang naman. Parang bonus lang din naman yun. Hindi na, doon sa 5% na lang pag-usapan, 5% sa principal, wala. O meron? Meron po, Senator. So ilang buwan po nila na panindigan na magbigay ng 5% doon sa principal investment? Magkakaiba po, Senator, yung iba po umabot naman po ng 1 year. Pero yung iba naman, Senator, hindi pa nakapag-pay out totally. Yung iba, naka 3 years pa naman. Pero yung ibang kakapasok, like yung mga pumasok lang po ng June, wala na po talaga silang nakuha. So sa case po ninyo, 1.15, magkano po yung hindi nyo pa nakukuha na in-expect nyo? Malaki pa po, Senator, nasa more or less 5M po. 5M? Kasi yes po, Senator, kasi 1.15 po na yun is yung first pa lang po yun. So syempre, nung nakita naman po namin, nung hinaharap nila sa amin na okay pa yung operations, tuloy-tuloy naman, nagdagdag po kami ng dagdag kasi nga pinipressure din po nila kami at Senator na kailangan pa namin magdagdag para daw po sa support sa operations. Oh, tika mo, umabot sa 4 million ang inyong pong investment? Pag family po or sa naka-name lang po sa amin, mag-asawa. Opo, sa inyong mag-asawa? Sa aming mag-asawa, yun po, more or less 4 million po, Senator. 4 million. Okay. Pero tabuhan po, sa pagkakalam mo dyan sa Baguio, umabot ng 4.5 billion. Tama Tama? po. Billion po, opo. Baboy po. Ilan po kayo? Nasa 10,000 po, Senator. 10,000 po na tao to. 4.5 billion, nasa 10,000 po. Lahat po kayo, kapareho, yung mga kasamahan mo, halos kapareho po sitwasyon ninyo. Yung iba nakakuha 1 year, may 2 years, yung iba totally wala. Yes, Senator, naman po. So ang nangyari sa umpisa, kayo po nakakatanggap ng dividendo, kaya nainganyo kayo na bumuhos. Yes po, Senator. At saka to be honest, ano naman po, since may nakita kami, ang sinasabi nila sa amin is para makatulong. Which is kami, yung mga in-invite namin, karamihan po sa amin, yung 53 million po na yun is sa mas-anak ko, sa relatives ko, yung mga close po talaga sa amin. Kasi yun naman po talaga yung gusto namin tulungan. So ngayon na nangyayari to, kami-kami lang din po talagang magpapamilya, magre-relatives ang nahihirapan. Ganun nga yung mga investment scam. Sa umpisa, makakatanggap ka talaga ng dividendo. And then ngayon, maingganyo ka na lakihan yung investment mo. Yes, Di, yes, halimbawa, dodoblehin mo, makakakuha ka pa rin. Pag ginawa mo ng quadruple, dyan ka na hindi makakuha. At syempre, ikaw sa umpisa, word of mouth, nakatanggap ako. Pero sa yung mga susunod, walang matatanggap yun. Yung mga naingganyo mo, na-convince mo, yun ang kawawa. Kasi totally walang matatanggap. Kayo po ba ay nakapagsampa na ng reklamo sa NBI? I understand, kayo po pumunta na sa NBI Baguio? Nag-preliminary filing lang po kami noong una, Senator. Kailan po yun, ma'am? Kailan nangyari yun? Ano pa po, early August pa po yun, this year. Pero meron din po kaming private legal advisor, Senator. Attorney Yes, Daniel Daganzo, Assistant Regional Director, NBI Cordillera Administrative Region. Attorney Daganzo, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, Senator. 4.5 billion pesos ang mga naloko sa mga investors dyan
nitong junket at nagreklamo sa NBI noong August. Ano na nangyari po sa reklamo nila, Attorney Sir? Hindi natin sigurado kung kasama yung nandiyan na kasama niyo sa station. Pero so far, nagtanggap kami ng 140 complaints. 140 complaints. Okay. Nakapag-file na po tayo ng complaint sa city prosecutor ng Baguio. In fact, nag-create sila ng panel of prosecutors para magkaroon, para doon sa preliminary investigation. Sino po yung inireklamo doon, sir? Ayun, yung mga na-mission nila ng mga personalities dito. Kasama ko ba doon si Hector Oo, kasama ko yun. sa Yung respondent? na-mention o, yung mga na-mention niya lang na pangalan, kasama ko. Okay, ano po ikinaso sa kanila? Syndicated estafa po. Okay, pero ang complainant 140 lamang. Oo, pero yung na-invite pa lang namin, 4 na kaso pa lang. Kasi maraming documents kasi yan. 4 na kaso pa lamang po na syndicated estafa ang na-file doon sa mga personality tulad ni Hazel Humilde, Hein Humilde, Micaela Damasco Choi, Hubert Pacayona, at saka Hector. Oo, may mga jandos pa kayo. And then may mga jandos. At 4 na kaso pa lang po. At ano po yung mga kaso? Syndicated estafa. Oo, tama po yun. And then 140 po complainants. Yes, sir. Okay. يقولون من طول الغيبات جاب الغنايم ذكرتوني؟ Engineer, Yes, Senator. 10,000 ang complainants o 10,000 ang members? Members po, Senator, dito po sa Baguio. Yun po yung nagko-compose ay yung bumubuo po ng 4.5 billion. Doon ang galing yung pera ng lahat ng 10,000, pagbuhin mo yan, aabot sa 4.5. Yes po, Senator. Yung iba po kasi hindi pa nagko-complain kasi hindi po talaga nila alam yung manangyari. Unlike sa amin po, nakausap po mismo namin si Mr. Pantuliana na sinabi niya mismo na nung July po na may mismanagement po ng funds si Mr. Hazen Humilde. So, may nawawala daw pong pera and yun, nung nalaman po namin, nung narinig po namin yun, sinabi po agad namin na magre-request na po kami for account pull out. Napu-pull out po namin lahat at saka mag-audit. Pero ayun, parang in the end, sila rin po yung nagsama-sama. Sila Mr. Pantuliana at saka sila Mr. Hazen Humilde na dinedeny na wala na naman pong missing funds. Okay, ma'am, kayo ho ba ay nakausap din nung dalawang magkasintahan na vlogger? Hindi po. Excel Sebastian po Namimit and lang Mikey din po namin Agustin. sila during events, Senator. Okay, during events, namimit nyo po yun sila, Excel Sebastian at saka Mikey Agustin. Yes po, Senator. Na-meet po namin sila dito sa Baguio, Senator. Ilang beses? Once po sa akin, in my case, Senator, yung sa mga kasama ko po, once or twice, and thrice po sa iba. Okay, ano po Agent yung lang din po sila, Senator. agent lang sila? Yes po. Okay, pero kasama ba sila sa pagkukumbinsi sa inyo? No po, Senator. Magkaibang team po kami, Senator. Team Manila po sila, Baguio po kami. So pati kayo naghihikayat din? Yes po, yun po yung in-entice nila sa amin na manghikayat nga po mag-invite, which is karamihan po ng sinabi nila na unahin po namin is mga pamilya nga daw po namin para yung sila daw po ang matulungan, which is we believe them naman po since yung 5% malaking tulungan naman po yun every month at may bibigay naman that time. So karamihan po talaga ng mga kasama namin, mga close friends, relatives, and families. Buti na lang itong mga pamilya nyo, kamembro nyo, hindi kayo dinidimanda. Alam naman po nila lahat po ng nangyayari, Senator. Na-meet din po nila sila Pantuliana, nakita po nila yung operations at naging transparent naman po kami ever since. Okay, sandali lang po mama. Kanina may kumontak kay Atty. Garrett, itong si Bern Soriano, at ang sinabi ni Bern Soriano, gusto niya magpaliwanag kasi hindi naman daw lahat ng pera nakuha nitong Excel Sebastian at Mikey Agustin inintriga. Ibig sabihin, may mga pera pa rin daw natira dito kay Excel Sebastian at Mikey Agustin, sabi ni Mr. Bern Soriano. Nung sinabi ni Odette na kailangan magsalita ka para may bigay mo yung side mo kung talagang ano yung para sa iyo totoo, ayaw tumanggi na itong si Bern Soriano kasi ang paliwanag niya, siya raw ay partner din ni Hector Pantuliana at gusto may bigay ang side ni Pantuliana, pero ngayon si Hector Pantuliana at saka itong si Bern Soriano, kanina po namin tinitext, mini-message, tinatawagan, ayaw po magsalita. Ang choice nila yon. Okay, Atty. Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Ang gusto kong mangyari, first things first, ng unang day ng pagbalik ng natin from recess, gusto ko magkaroon ako ng privilege speech on this
at ipa-blue ribbon natin siguro ito? I think so, sir. Given the money involved po, no, I think kailangan po talaga we should investigate on the nature of this casino junket. Kasi kung 4 billion pesos po mawawala sa Pilipinas. Yung 4.5 billion, ano lang yan? Baguio lang. Tama ba ako, Engineer Nicole? Baguio lang yan? 4.5? Yes po, Senator. Yes po, tama po. Sa Baguio Group lang po itong 4.5. Kung buong Pilipinas sa pagkakalam niyo po, Engineer Nicole, nationwide, mga magkano? We cannot assure, Senator, pero more or less po, siguro more than 17 billion daw po as per kay Micaela T. Choi. Ayon kay Micaela Choi, 17 billion. Yes po. Grabe. Grabe na to. 17 billion. Okay. Attorney Garrett, Yes po. gusto ko ipatawag natin yung PAGCOR. Yes po, sir. Ipatawag natin yung mga kasino, iba't ibang kasino na kung saan supposedly doon yung binagsak yung mga pera. Patawag natin itong Okada, Soler, City of Dreams, Resort World, Sands New Star, Hans Casino, kung nasaan yung pera. Kasi kung talagang totoong sa kasino na punta to, then dapat magpaliwanag itong mga kasino to. Tama naman po, sir, kasi they also received that money, no? Or at least gumagalaw po sa loob ng casino nila yung perang ito. In fact, one big casino has reached out already to show me documents that in 2019, Hector Pantoliana and his group under yung pangalan nila Team Z, Team Z. na nga po sa premises. So anong pangalan ng casino? Sa Soler po, Senator, they already made way back in 2019 to have banned Hector Pantoliana and Noong 2019 ba, na-ban na itong si Hector Pantoliana sa Soler? yes po, Senator. Pero just the same, patawag pa rin natin para magpaliwanag sila. Yes. Na para magkaroon din ng awareness at the same time, ang tanong, paano nalusutan itong mga casino? Do they know na ganitong kalaking pera, bilyon-bilyon, ibinubuhos niya sa casino and without even asking, doon kay Hector, nagdadala ka ng ganitong klaseng pera, saan ang galing? For all we know, baka money laundering na ang nangyari. Di ba? Tama po, Senator, and I think there is a lack of legislation regarding pag-regulate ng mga casino junkets. Kasi Ipatawag din siguro natin yung AMLAC. tama po, kasi madali po itong gamitin panglinis na money gained from crime, no? Or money laundering. Usually yun po ang purpose ng mga junket. Tukod doon, they make parang gumagawa sila ng krimen para makapaglinis ng pera na galing sa krimen. So we should consider this as the blue ribbon issues. Sige. Kung hindi man, di mas kumpisa natin muna doon sa committee ng Games and Amusement. Yes po, Senator, definitely. In order to find out what regulation is necessary para mapatigil po yung operation ng junket or regulate the operation. That is correct. Kung maalala ko nga pala, isa pa rin sa natin tututukan, Attorney Garrett, itong mga e-games. Meron ako na nakarating balit sa akin, itong Pilwin. Marami na naluloko mga bata. In fact, marami na mga bata na sinusumbong sa akin ng mga magulang, hindi na nag-aaral, kumukupit na, nagnanakaw. Yes. Dahil sa Pilwin na ito, tumatawa si Mars, siguro pati ikaw. Hindi po, may nakikita lang po sa Facebook na nag-i-endorse mo ng mga yun. Mabalitaan ko lang isa sa inyo, hindi ako nagbibiro, isa sa inyo sa mga staff, mabalitaan ko lang lulong kayo sa Pilwin. In 3 kilometers, take the exit toward Ring Road. Pag nalulong kayo sa bisyo, sa sugal, dyan naman umpisa masisira ng trabaho ninyo, damay-damay na lahat. So again, kung nakikinig kayo dyan sa likod, isa lang sa inyo, mabalitaan ko na lulong sa e-games at Pilwin na yan, si Bak. Kasi marami na akong nakausap ng mga magulang, ngayon ko na nalala, Senator, gawa ka ng paraan kasi mga anak ko lulong na dito sa Pilwin na ito. Yes. Okay? So siguro isama natin yan sa games pag patawag yung PAGCOR. Balik tayo kay Attorney Daniel Daganzo. Attorney Daganzo. Yes, sir. Okay, last question po, Attorney. Sir, ano na pong status nitong kaso? Na apat na kaso yung pinadyo? Kailan po sunod na hearing para magpadala po kami ng aming pong reporter para i-monitor po yung takbo ng case? Yung last hearing nila, last week lang po, titikman natin kung kailan yung next hearing. Ano po yung hearing na nasa korte na po o sa fiscal level? Sa fiscal pa lang, Senator. Ano po yung pinaka-last hearing? Para saan po yun, yung last hearing po, Attorney? Sa preliminary investigation pa lang, no? Okay, ano po yung, Preliminary investigation. ano po yung susunod? Pag katapos ng preliminary investigation, magkakaroon na ng resolution kung ipapile nila sa court. Ipapile nila sa court niya. Okay. At saka magkakaroon na ng warrant sakali. Attorney Garrett, Yes po, Senator. tutukan natin to. In 800 meters, take the exit toward Ring Road.
Per our previous consultation with the NBI Director, Senator, Take the exit toward Ring Road. they have also taken note po sa suggestion no, na In 600 meters, continue onto Ring Road. which the Supreme Court approved. Kahit po na sa fiscal level pa lang po para hindi po makalipad, pwede ba po mag-request sa Korte holding territorial jurisdiction over the prosecutor's office for a preliminary hold departure order. Ayan. Para hindi pa po umaakyat din. Pwede na So po since nasa piskalya na, itong si Attorney Daganzo to DOJ mag-request na ng whole departure order. Yes, sir. Pag-aaralan po namin. Ngayon naman po, si Judge pwede po niyang basahin yung kaso pag mukhang it's very material sa case na hindi makalupad. Like in this case, 4 billion pesos pa lang, bagay pa lang pinag-uusapan. Mag-i-issue na po yun na preliminary hold departure order para hindi po pwedeng lumabas. Continue on Ring Road for 1.5 kilometers. Sige po sir, to the DOJ, Yes, sir. mag-request po kayo sa court ng whole departure order without waiting na umakyat sa korte yung kaso, attorney. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, asahan po namin. Salamat po, Attorney Daganzo, at keep us updated para tuwing hearing po, magpapadala po ako ng tao dyan sa Baguio para umaten, i-monitor to make sure na without a hitch, tuloy-tuloy po yung andar ng kaso, Attorney, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're welcome po, sir. Engineer Nicole, Yes, Senator. nakikinig naman kayo, tututukan po namin itong kaso at pagdating po sa hearing, invite namin kayo as resource persons, complainants, para pagdating po ng Senate hearing tungkol dito, you will be invited, all of you, kung sino pong gustong sumama, okay? Yes, Senator. Senator, question lang po. Ma'am. A minute lang po. Senator, kasi nakalabas na po si Mr. Pantoliana Hector. Paano po kaya yung mangyayari doon? Balita po namin nasa Singapore po siya noong September pa lang. Well, hintayin po natin muna gumulong yung kaso. Pag nasa abroad na po siya, wala tayong magagawa. Ngayon, In 500 meters, turn right onto King Salmon Road. Warren, Senator, the moment that he enters the Philippine territory and the Bureau of Immigration confirms na siya nga po yun. paano kung nag-stay na siya doon? Meron ba tayong extradition treaty sa Singapore? As far as Singapore is concerned, Senator, wala pa po. I haven't checked po. Turn right onto King Salmon Road. Yung authority na ang Singapore po ay magpapadala ng isang kriminal po pabalik dito sa Pilipinas. However, yun nga po, Senator, Continue on King Salmon Road for 4 kilometers. kapag lumagpas na po siya sa limit ng pag-stay ng isang turista doon, we can request our embassy in Singapore to locate person po. Okay, sige. Engineer Nicole, Yes, Senator. sige po, sabi ko nga po, November ang balik po namin from recess, then magkakaroon po ito immediately ng Senate hearing, in-head legislation, patatawag po natin lahat ng pwedeng patawag at kasama po kayo doon, invited po kayo para magbigay linaw doon po sa inyong mga reklamo. Ano po? Copy, Senator. Sir, last lang po. Ma'am. Para lang po ma-aware din po yung iba. Kasi, Senator, last week po nung dumulog kami dito sa RTIA Benguet, bali in-advise po namin yung mga clients po namin, yung mga kasama po namin na lenders, investors, na nandito po kami sa Tulfo nagpapatulong. Pero one of our investors po, sabi sa amin, hindi daw po sila maniwalang tutulungan niyo po kami kasi sabi po nila, since Sir Erwin Tulfo daw po, nagpasok din daw po sa Team Pasig. Kaya piniflex lang po nila na hindi daw po kami matutulungan ng office po ninyo dahil kasama daw po ni Sir Pantoliana si Sir Erwin Tulfo na investor din. Ma'am, ang scammer, lahat ng pananalita gagamitin nila para ma-confuse kayo, para matakot kayo, para ma-discourage kayo. Ganon po yung mga scammer. They'll do everything na para to protect themselves. Okay? At nakita niyo naman po kung paano kayo magtrabaho. Pagdating mo ng November, pagbalik namin sa recess, ito po yung unang-unang kasong tatalakay namin at magkakaroon po talaga ng hearing sa Senado come what may. Salamat po, Senator. Thank you po. Thank you. Okay? Ay, Senator, last po, sorry. To be aware lang po dun sa iba kasi, Senator, sa totoo lang yung iba po hindi pa nagpa-complain kasi yun nga, patuloy pa rin po sila nag-i-invite and yun nga, sabi nyo nga po, at scammer, syempre, i-mislead po nila yung iba pang lenders or investors na hindi alam yung nangyayari talaga. So ngayon,
yun po. Ma'am, ganito na ma'am. At least alam na po, ito na-broadcast, libo-libo po nanonood nito. And by the end of this week, millions na po ang makakaalam nito, kakalat na to, word of mouth. Huwag ko kayo mag-alala. Yung mga hindi pa nakakaalam, malalaman nila to. Ang importante, kayong 140 nakapag-file na ng kaso, enough na po yan. Kasi nga po, yung kaso ipinansa kanila, syndicate staff, which is a big case. Yes, Senator. Thank you po. Thank you. For the meantime, huwag ko kayo makinig sa mga ipapakalat na depensa ng mga kuro-kuro, mga haka-haka na mga manluloko na nanloko sa inyo. Okay? Tama po. Like I said, Thank you. lahat po sasabihin nila, baka sabihin pa nila anak sila ni Kristo. Baka sabihin pa nila, di ba? Sila ay anak ni Donald Trump. Oh, sila ay malapit kay Obama. Manggagamit yan ng mga mag-name drop mga yan. Trust me. Lahat ng pangalan na pwede na i-name drop, i-name drop nila yan. Kaya huwag kayo magpapaniwala. Doon na lang sa korte magkaalamanan at doon sa Senado magkaalamanan kasi kailangan nilang magsalita. Yes po, Senator. Pag hindi sila Thank you magsalita, so much. ipakukulong ko sila sa ilalim ng Senado. Pinalaki na namin yun, maluwang-luwang na ngayon. Pag pinakukontempt namin, nilalagyan namin sa Senado, doon sila tutulog sa ilalim. Kung may Yes, kulungan Senator. doon. Okay? Sige po, Yes ma'am. po, Senator. Salamat Thank you po. so much po. Engineer Thank you po. Nicole. Thank you po, sir. Gandang hapon po. Thank you, sir. Salamat, Attorney Garrett. Yes po, Senator. So, pagbalik tayo sa recess, ito yung una na nasa tatalakay natin at gusto ko magkaroon ng Malis mo Senate din, I go inquiry this dito. one. Habang Malis, maaari, I go this Blue one, Ribbon, this one, kapag yeah. puno ang Blue Ribbon, Kailan maski sa level muna ng committee natin. At Committee akala sa mo din. names. Okay. Simula po po ngayon sa mga ipag-coordinate po kami. Sige, thank you. And then, every time na mahiling, magpadala tayo ng abogado sa Baguio. Okay? Sige, thank you. Of course, sir. Mahala ka dyan. Hindi siguro. Si Francesca Usok, nirereklamo po niya, idol, yung isang fire official daw po na nanloko sa kanya. Nakuhanan po sila ng pera, nangako po na ibabalik, pero hanggang ngayon, idol, hindi pa daw po nila. Francesca, Yes, sir. Madam. Yes, sir. Good afternoon. okay, nag-invest po kayo at ang dami niyo po. Yes, sir. Po, ang dami po kaming nabiktima. Pero ako lang po dito sa taga-Aklan po, sir. Kapareho ito doon sa BGMP, ito naman Bureau of Fire. Okay, so Ma'am Francesca, Good afternoon, Ma'am Maribig. Yes po. Kayo po yung bumili? Tama ba? Yes. Okay, so kayo yung In 600 meters, turn right. si Sir Vincent Jake Carcedo at ang kanyang kinakasama or asawa po ba? Ka-live-in partner po. Okay, ang kanyang live-in partner ang nakausap ninyo para mag-supply sana sa inyo ng uniform. Yes, ma'am. Tama po ba? Paki-expound, ma'am, ano po ba yung uniform na inyong hinihingi na i-supply galing sa kanila? Actually, yung sa akin po kasi ma'am, mga ano yun mga shoes, mga patches, mga ganun ma'am. So, umabot ako ng... Head southeast on King Abdulaziz Road toward. So, okay naman. Okay. Hindi naman siya yung... Continue on King Abdulaziz Road for 1.5 kilometers. Yung mga malalaking kumpanya din ma'am, ng mga supplier mismo. Kilala naman siya personally. Okay. So, hindi yung talagang online lang. Kumbaga din hindi siya. yung sa Facebook Marketplace, Apo, sinanap mo lang. Hindi ganun. May mga nakakilala sa kanya personally. And then, yun na po, nagpapadala naman siya nung una. Until nung one time na parang nagtataka na ako bakit ang dami niya ng alibis. So, mga mag-1 month na. Ikakabukas ko lang ng shampoo ko ng 1 month na. 1 month lang. So, kailangan ko po ng mga supply ko. Hinihingi ko na sa kanya. Puro siya alibay hanggang ngayon, hanggang kanina. Kung ano-ano yung mga alibay niya. Pinapahantay niya kami. So, tinry mo pa siyang kausapin kanina? Ay, hindi kanina ma'am. Last time na parang kahapon hindi na kasi nasagad na ako dun sa mga pabukas-bukas niya. Okay. Ang sabi niya kasi ma'am, sabi niya parang maglo-loan yung asawa niya para mabayaran niya kami. Binukas-bukas na kami. So dumating na sa punto na pinakausap ko na yung asawa ko sa asawa niya kasi puno ka na eh. Opo, gano'n na. Ako baga lalaki sa lalaki na pag-usapan. Hindi sumasagot yung asawa niya, makikipag-settle daw, ganyan ma'am. Hanggang sa pinagbigyan namin siya, sige hanggang September 29, alas 3 ng hapon. Ibibigay namin,
bigay mo sa amin ng full. Kasi ma'am, from 90,000, meron pa ako sa kanyang 65,800. So, ang una po niyang, ang una ninyong usapan, 95,000 po ang worth po lahat ng order ko. Yes, nung ma'am. uniform. Bye. Drill lang kulat sa backdoor ha. Nako sa backdoor. Uniform na i-deliver niya. Binayaran mo ng buo. Opo, ay hindi, iba-iba ma'am, iba-iba po. Hindi kasi siya ma'am uniform. Pero kumbaga, bayad yung 95 yes, sa kanya. Opo. Okay, bayad yung 95. Yung 95 sa kanya, pero may na-deliver siya sa'yo. Meron sa mga shoes, ma'am. Worth magkano yun? Nasa 10,300. Okay, mga nasa 10,300. Apo. So may balance pa siyang around 85,000 sa'yo. Meron pa ma'am siyang naibigay din ng mga something so magkano yung total na na-deliver niya Continue on King Abdulaziz Road for 1 kilometer. Kasi meron akong pinaka-copy na Okay, so magkano yung natira? 65,800 na lang po. Patrolman John Riel, maaari mo ba ikwento sa amin ano yung hiningi mo naman or ano yung transaction mo dito kay JO1 Vincent J? Bago lang po kaya tanong po na nagatin ng bayad ko mga so because In 500 meters, turn right. Order ka din sa kanya. Hello? 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 Mr. Edward. Mr. Edward, how are you? Good. Who's this? I'm Rashid, Bikri Merchandise, another working in Qasim area. Yes, tell me. I need what time you go to Riyadh? Riyadh? No, maybe Friday. Why? I won't go also Riyadh, but Friday is very far. Yeah, very far, no? You don't have car? Yeah, I want to bring my car from Riyadh. I won't go